Hello po mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat dyan mga kapatid. At nandito na naman po ako para mag-share ng salita ng ating Diyos ngayong araw na to. Dito pa rin tayo mga kapatid sa Genesis. Pero bago po tayo mag-umpisa na naman, syempre po at palagi natin gagawin ang mag-umpisa tayo sa isang panalangin. Magsiyoko po tayo. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli Lord sa paggising mo na naman sa amin ng maayos na maayos, malakas na malakas ang katawan o God. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, at salamat po sa iyong mga salita na aming mababasa, mapapakinggan, mapapag-aralan na naman ngayong umaga, ngayong araw na to o Diyos, ikaw po ang may kaloob nito. Salamat po Lord. Lord, buksan mo po palagi ang aming mga puso't isipan sa tuwing kami makakarinig, makakapagbasa, mag-aaral ng iyong mga salita upang ito'y lubusan namin maintindihan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso o Diyos. Salamat Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito o God. Muli Lord, at palagi ka namin pupurihin at sasambahin sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, Brother OG po. At doon po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like niyo po itong aking mga video at yung notification bell mga kapatid, i-click niyo rin para lagi kayong updated sa iba ko pang i-upload. Salamat po. Huwag niyo rin kalimutan kapatid na i-share niyo rin po ito sa inyong mga mahal sa buhay. Salamat po. Dito nga po tayo sa Genesis. Pero chapter 11 na po tayo. Kahapon, sinare ko sa inyo ang chapter 10 at may pamagat itong ang mga angkan ng mga anak ni Noe. No? Nandito binanggit din yung kanilang mga pangalan at binanggit nila na nawa, sinabi nila na sila ay maging kagaya ni Yahweh na sinabi ng kanilang mga ama, sa tulong ng ating Diyos, laging ganun. Nawa ikay gabayan, turuan ng ating Diyos, no? Amen. Dito po tayo sa chapter 11 at may pamagat po itong ang Tore ni Babel. Mag-start na po tayo. Sabi po dito, sa simula'y iisa. Ulitin ko lang, sa simula'y iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig nung una, mga kapatid. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at napag-isipan nilang gumawa ng isang tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginamit nilang bato at alkitran ang kanilang simento. Tisa and alkitran. Alam nyo naman siguro yung alkitran, yung kulay itim, Tapos yung tisa na kanilang ginamit. Ang sabi nila, halikayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit. Sabi nila, nagkaisa sila yung mga taong yun na gumawa raw sila ng isang tore na abot hanggang langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Yan ang sabi nila. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika, sabi ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Nung gumawa sila ng tore, bumaba ang ating Diyos at tinignan ngayon nagkaisa nga daw. Sabi dito, ulitin ko lang, ngayon ay nagkaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito
ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan, sabi nila. Sabi ng ating Diyos. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang tinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat do'y ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao, at mula roon nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. No? Sabi dito sa Biblia, kaya pala tayo nagkaiba-iba ang ating wika dahil din sa ating Diyos. Nagkaiwa-iwalay kung saan pumunta. Sabi nga dito sa Biblia, ginulo ni Yahweh ang mga tao. Kaya nagkawatak-watak at nagkaiba-iba ang kanilang pananalita para hindi talaga magkaintindihan. Sabi dito, ito ang kasaysayan ng mga lahi ng nagmula kay Shem. 2 taon makalipas ang baha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arpahad. Si Shem ay sabi dito, si Shem ay 100 taon gulang na noon. Nabuhay pa siya ng 500 taon at nagkaroon ng iba pang mga anak. Nang si Arpahad ay 35 taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Shelah. Lalaki ito, mga kapatid, sabi dito sa Biblia. Nagkaanak siya ng isang lalaki, si Shelah. Sabing ganyan, nabuhay pa siya ng 403 at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 30 taon na noon si Shelah nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng 403 at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 34 na taon, naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng 430 taon, nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 30 taon, naging anak ni Peleg si Reu. Nabuhay pa siya ng 209 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Nang maging anak niya si Serug, sabi dito. Ulitin ko lang ang verse 20, si Reu naman ay 32 taon na nang maging anak niya si Serug. Nabuhay pa siya ng 207 taon at nagkaroon din ng iba't ibang mga anak. Si Serug at 30 taon nang maging anak niya si Nahor. Nabuhay pa siya ng 200 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Naging anak naman ni Nahor si Tera nang siya'y 29 na taon. Nabuhay pa siya ng 119 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Napansin nyo dito sa lahi ni Shem, parang pababa ng pababa yung kanilang mga edad, kung ilang taon na lang sila. Yung nagsimula 500, naging 403, tapos po ito medyo umangat ng konti, 430, naging 209 naman, mga kapatid. Tapos naging 200 hanggang sa 119 na ang edad. 70 taon si Tera ng mga magkaanak ng 3 lalaki, sina Abram, Nahor at Haran. Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Tera na sina Abram, Nahor, si Hiram na ama ni Lot. Tandaan niyo po yung mga pangalan na yan, mga kapatid. Si Lot, buhay pa si Tera nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur sa Caldea. Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa naman ni Nahor si Milka na anak ni Haran na ama rin ni Iska. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya.
no? Binanggit dito yung mga lahi na, no? Ang lahi ni Tera, ang lahi ni Shem, no? Umalis si Tera sa bayan ni Ur, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai, at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating si Haran, doon na sila nanirahan. Doon namatay si Tera sa gulang na 205, no? So yun po yung kasaysayan ng mga lahi nila. At ulitin ko lang itong yung Tore nga, yung tungkol do sa Tore ni Babel, no? Ulitin ko lang mga kapatid, nagkaisa no ng mga tao na itayo ang Tore, no? Sa pamamagitan ng tisa at alkitran. Ngunit bumaba ang ating Diyos para tignan, no? Sabi nila nagkaisa ang mga tao sa paggawa ng Toreng iyon at iisa ang kanilang wika. At sinabi ng ating Diyos na guluhin nga daw upang mag-iba ng pananalita o ng wika, mag-iba-iba, at sila umalis, no, kung saan sila nagpunta. At yun na nga, nagkaiba-iba sila, ayaw ng Diyos, no? Sinabi dito, ayaw ng Diyos na pare-pareho tayo ng pananalita. Kaya ginulo niya para hindi magkaintindihan. At kung saan nagkawatak-watak nga ang mga tao noon, at sa bawat siguro napuntahan nila, iba ang pananalita ron. Tapos iba na naman may pinuntahan malayo, iba na naman ang pananalita. Kaya ngayon mga kapatid, iba-iba ang ating pananalita. No? Hindi lahat talaga nagkakaintindihan. So yun po ang chapter 11 na aking sharing ngayong umagang ito, ngayong araw na to mga kapatid. Salamat sa inyong pagsama sa atin. So huwag nating kalilimutan, ganun pala ang kasaysayan kung bakit nagkaiba-iba ang ating pananalita. Iba man ang ating mga lahi, iba-iba man ang ating pananalita, ngunit iisa ang ating Diyos. Iisa ang lumikha sa atin, ang gumawa ng ating daigdig, ang nagbigay at nagbibigay ng mga biyaya sa atin, nagbibigay ng kalakasan, talino, sipag, kung anong mga meron tayo ngayon, kung paano natin napapagtagumpayan ng lahat, ay dahil yan sa ating iisang Diyos, ang Diyos nating buhay, ang Ama natin na handang makinig sa ating lahat mga kapatid. Iisa lamang ang ating pinanggalingan. At yun, ang ating Diyos na buhay. Ang ating Diyos na makapangyarihan. Amen and amen. Maraming salamat uli mga kapatid. Ngayon po, tayo ulit ay dudulog, magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Magsiyuko po tayo. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nandito kami, nagkasama-sama kami dahil sa inyong kalooban, O God. Dahil sa iyong kalooban para makarinig, makapag-aral, makapagbasa ng iyong mga makapangyarihan salita, O God. Lord, salamat Lord, ikaw may kaloob nito. Salamat sa pagbukas mo rin ng aming mga puso at isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak ito sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Salamat Lord simula noon hanggang ngayon. Hindi mo kami pinapabayaan at lagi mo kaming pinakikinggan, O God. Salamat Father God. Salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao. Salamat sa lahat ng biyaya araw-araw, O Diyos, na natatanggap namin. Pagkain, pera, magagandang bagay, kalakasan, katalinuhan, kasipagan, O Diyos. Salamat Father God. Salamat po. Salamat din po Lord dahil kiniklaim na namin na inaayos mo na ang aming mundo. Magiging malinis na uli, magiging masaya, magiging masagana at magiging matagumpay, O God. At itatatak mo sa aming mga puso na magmahalan lamang ng totoo. Una, para sa inyo, sa aming kapwa, magpatawad at magpakumbaba, O God. Dahil yan, ang gusto mo, yan ang tinuturo mo sa bawat tao, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Father God, thank you for everything, Father God. Lalo-lalo na sa protection na lagi mo pong ibinibigay sa bawat isa. Sa akin, sa aking mga mahal, sa buhay, sa aming mga kapatid, sa pananampalataya, at sa lahat ng tao, O Diyos. Salamat po sa protection. Salamat sa sandata na ibinibigay mo sa amin upang makalaban, mapagtagumpayan namin ang lahat ng klaseng pagsubok, O Diyos. Ang sandata, ang iyong salita, yaan ang bigay mo
sa amin lahat, O Diyos. Kaya marapat lang na ito'y aming dalhin sa buhay, gamitin at ihayag sa lahat ng tao. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Tagumpay namin sunod-sunod, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat po muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat po muli mga kapatid. Salamat po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Mabuhay po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat. Salamat po.